ginawa ko lahat para iligtas ka. Totoo ang sinasabi niya. Bilis! May balita ka ba doon sa nangyayaring sunog doon sa warehouse ni Boss Marcos? Nabalitaan ko nga, ang mahirap niyan sa Balamang. Malaking gulo mangyayari dito sa Bayang Pag-asa. Tungkol kay Miguel, matagal ko na siyang palihim na sinusundan dahil may nagtangka sa buhay ko. Anong nangyari dito? Baka si Norman. Hindi na tayo magkakaroon ng aberya. Judge, I hope you don't mind. Pinatulog na muna ni Christine yung driver mo, Mr. Laban ko to. Hindi niyo laban to. Kailangan natin ng isa't isa. Lalo pa ngayon na meron tayong kakaharapin na mas malaking kalaban kaysa kay Marcos. Ano sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin, Jane? Na may mas malaki pa tayong kaaway kaysa kay Marcos. Bago tayo nagkita, inimbestigahan namin ang pagkamatay ni Mercy. Baka sakaling meron kaming makuhang sagot sa kung sinong pumatay sa kanya. Gusto ka lang namin tulungan. Nag-umpisa kami kay Mercy. Hanggang sa lumalim ang investigasyon namin. At napunta kami sa kampo ni Balmores. Wala kami nakuhang sagot sa kung sino pumatay sa kanya. Pero nalaman namin na pinasok na rin ni Balmores ang sex trafficking sa mga babae, Norman. At hindi lang yun. Lumalawak na rin yung operasyon nila sa pagkidnap sa mga babae. Malabas na sa Rosario. Tama. At alam mo, Tol? Sigurado ako na kumukuha na sila sa mga malalapit na probinsya malapit sa atin. At hindi malayo na umabot yun sa Bayang Pag-asa. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Ang laki ng kalaban natin. At mas lalo silang lumalakas, Norman. Kailangan natin magtulungan lahat. Babagsakan kanila, papahirapan ng mga makapangyarihan. Lalo pag nasa baba kanila, para kalang lang madali na tapakan. Hihilahin kanila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganto na ba ang kapalaran ng bawat isa? Sa huli, mangarap hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Kahit mahirapan na doon sa lipunan, puro sabihin, pinipilit ko pa rin naabuti. Alam ko na madaming pagsubok ang dadaan, kahit nakamatayan man sa atin nakapa. Kaya di ka mababayaan, ipaglaban, hahawakan ang kamay. Ako'y maninindigan para sa lahat, kahit kaya ko na siya'y mailang. Di mapipilian, di ko tigilan, pinalaban ko pa rin ang mga sisipong isusuko. Kahit na Judge, ano ba nangyayari? We're just having a short meeting with Mr. Wong regarding yung mga ibang parte ng business. It's just a small party. Don't panic. Relax, Miguel. I know everything. Yung mga secret ninyo, mga sidelines, yung mga meetings ninyo, hindi ninyo sinasabi sa akin. Mga human trafficking, discrepancies. I know it all, Mr. Wong. I know everything.
Kailangan ko makausap ang buong grupo. Pero kailangan nyo silang dalhin dito. Masyadong delikado sa Bahing Pag-asa. Kung gagawin natin to, wala nang atrasan. Lalo pa ngayon, na malakas ng puwersa natin dahil sama-sama na tayo. Meron na tayong pagkakataon na labanan sila. Kailangan natin ng secure na location na mapagtataguan natin. Yung lugar na hindi mahanap ni Marcos, pero malapit lang sa Pag-asa. But siyempre, I'm a good businessman. And a good businessman doesn't have to get affected by his emotions. Lalo na kami, especially Christine here. Kung nagpa-apekto ako sa emosyon ko, malamang sinabi ko na kay Christine to kill all of you right here, right now. Pero hindi ko ginawa because I'm a good businessman. And a good businessman needs business partners. I want to see them. Show me the girls. Jane Obek, baka pwedeng kayo na yung maghanap ng lugar na yun. Pido, sunduin mo na si Tombe at Rachel. Teka. Paul, may small favor lang naman ako sa'yo. Ano yun? Baka pwedeng ako na magsundo kay Rachel, di ba? Eh, para makausap ko din si Papi kung anong gagawin nating desisyon. Okay yun. Mag-iingat ka. Wala naman. Parang wala kang tiwala sa akin eh. Sa 3 taon natin dito sa Bayang Pag-asa, nalibot ko na rin yung buong lugar. Meron akong alam kung saan tayo pwede magtago. Sige. Pero bago rin may kukunin lang ako. I'm glad na makakalabas ka na. And I'm super thankful na ligtas ka, babe. You know, I was really worried. And I just knew I had to rely on my instincts to save you. I'm happy to. Glad you were there. Oh, Mandomingo! Ay, Kap, magandang gabi. Oh, Mandomingo. Gabing-gabi na, ba't nasa labas ka pa po? Nagpapahangin lang. Pero alam niyo, nakakapagtaka lang. Hanggang ngayon, wala pang pasok. Eh, parang ngayon lang nangyari yan sa tagal ko sa minahan. Eh, ako nga rin po, Mandomingo, nagbabaka sakali po na baka nakita niyo po si Norman tsaka yung anak ko po si Obet. Naku, hindi rin. Nagtataka nga kami kung ba't hanggang ngayon hindi pa bumabalik si Norman. Eh, pati si Utoy, hindi namin alam kung saan nagpunta. Ganun po ba? Sige po, Domingo, magpahinga na po kayo. Ay, maraming salamat. Ingat po kayo, Kap. Ingat ka din po.
Baby, you know, I was terrified when I thought that I lost you in the middle of the fire. And that made me just think na nah, never mind. I already know you're gonna say no, so. Ano yun? Baby, ano nga yun? Magandang gabi po, Boss Marcos. Pap, pwede ba tayo mag-usap? Tayong dalawa lang. Hindi ko alam kung anong nakarating na balita sa'yo. Pero may atraso sa akin yung tropa ng anak mo eh. Si Norman de la Cruz. Baka sumabit yung anak mo. Hayaan niyo po, Boss Marcos. Kausapin ko lahat po yung mga tanod ko para makatulong po sila sa paghahanap kay Norman. Tsaka, Boss Marcos, kung ano man po ang nagawa ni Norman sa'yo, baka pwede ko pong ipakiusap na labas po ang anak ko. Dalhin mo sa akin si Norman ng buhay. Tsaka tayo mag-usap. Baby, the incident just made me really think that maybe we are better off in Manila. Alam naman natin parehas na mas safe doon, di ba? And our friends, our family, they're just all of them one call away. And I understand that you like it here. I understand that you want to practice here. Gets ko naman. But look at last night. It's dangerous here. Last night was the reason why we should go back. Aste, I do understand you. Pero, iba yung nararamdaman ko eh. I mean, madaming doktor sa Maynila. Pero dito sa bayan ko, ni isa wala. Wala silang malapitan kapag may sakit sila. I do belong here. They do need me. And I hope you understand that. Yeah. I understand. Ano? Hindi niyo pa rin ba nahanap? Gawin yung mga trabaho niyo. Dami-dami niyo eh. Sige na. Lima kayo. Oh. Kamusta pakiramdam mo? Ha? Okay ka na ba? Iniinom mo ba yung mga gamot mo? Kuya naman, para nakalimutan na doktor yung kapatid niya. Siyempre naman kapatid mo ko eh. Natural lang na mag-alala ako sa'yo. Ano? Kumain na ba kayo? Anong gusto nyo? Juice? Tubig? Kahit tubig na lang. Alan, kuha mo ng tubig ang mamahog mo. Halika. Okay ka na, ha?
Oh. Alam kong ilang beses na natin tong pinagtalunan. Pero pagkatapos na madamay kayo ni Baste sa sunog sa warehouse, kailangan na kitang pilitin. Umuwi na kayo sa Maynila. Hindi na safe dito. Pido. Nasalang ko na yung hapunan natin. Buti naman. Yan na ba yung perimeter alarm? Kapag may nakapak doon sa tali na isa-set up natin, tutunog yan. Diba? Oh. Diba? Nice one. Ha? Galing ah. Ako pa ba? Sinuha mo kaya ako? Sige. Set up na natin. Ano? Baby, I have to agree with him. Makinig ka naman sa kuya mo. After all, he's just looking out for you. Bakit niyo ba ako pinipilit umalis ng bahay ng Pag-asa? Sinabi ko na nga sa inyong desidido ako magstay dito, di ba? Para makatulong ako sa mga nangangailangan. Kuya, ano ba talagang nangyayari dito? Sabihin mo naman sa akin, oh. Susunugin mo pa ang warehouse ko, hayop ka. Baka pwedeng iwan mo na lang ang laban kay Norman. Papi, hindi ko kaya talikuran si Norman. Hindi mo alam kung anong kayang gawin si Boss Marcos. Yun nga! Yan nga yung problema ko, Papi! Yung Boss Marcos mo na yan! Nakita mo na ba si Norman de la Cruz? Hindi pa po, Sir Marcos. Baka naman alam ng anak mong si Obed. Kapag alala ka, Obed, hindi ko siya papatayin. Hindi pa. Norman! Bakit gusto mong kalabanin si Kuya Marcos? Hindi ganun kasimple ang sagot.